Amen. Pakisabi sa katabi, don't worry. Worrying is an insult to God. Let's put this into context. When do we worry? There are few things in life that we understand na nagpuproduce ng worry, pag-aalala. Ang pag-aalala, sabi sa psychology, merong antas, merong level. The natural or normal or reasonable level of worrying is not called worry, concern. Diba? Concern. Medyo positive. Kasi pag dumating na sa salitang worry, it carries a negative connotation na malapit na siya sa fear. Actually, in psychology, when they study the word worrying, may halo na siyang takot. Pero sandali, kailan tayo dumarating sa worry? Ang isang napakalinaw, either from scriptures or from tradition or experience, kapag hindi natin ginawa yung dapat gawin, nagwo-worry ka na. When our responsibilities are not done well, if you missed, whether sinasadya o hindi mo nagawa yung inutos sa'yo, yung pagtitiwalang ibinigay sa'yo, hindi mo nagampanan at naingatan, nasira, you start to worry. Hindi pa yon insulto sa Diyos, pero aralin lang natin. Kasi sabi ng iba, worrying is not really bad. Totoo yun. Pero ang aralin natin ngayon, when is worrying an insult to God? So ang pinakamababaw niya, ang pinaka-normal o regular, ay yung kasi sa Tagalog, pag-aalala lang no? Pag-iisip. Pero dito kasi, merong isang word sa English that they use, concern. I'm concerned. So pag may concern ka, normally, anong concern mo? Meron kang iniisip. Kahit pa paano, bumabagabag sa'yo ng konti. Kung ikaw ay nanay o tatay, meron kang mga anak, natanggal ka sa trabaho, at may bagyong ganito, syempre meron kang konting concern. So this is regular. This is not an insult to God because this is normal. This is a normal emotion na dapat maranasan at dadaanan natin. No? But there is a worrying that insults God. Dasal ka ng dasal, tapos pagkatapos mo magdasal, nag-aalala ka pa rin. Pag hindi mo masyadong kilala ang Diyos, hindi mo masyadong kilala ang tao, lagi kang may agam-agam. That's why there goes the word reservation. Ibig sabihin, pag may reservation ka, hindi 100%. So sometimes it gives us confusions. It gives us doubt. Amen? Ang salita ng Diyos, doon po nagsisimula yung worry. Kapag yung salita ng Diyos, hindi masyadong malinaw sa atin. Kapag yung pagkakakilala natin sa Diyos, hindi masyadong malinaw. Kaya nga, di ba sabi dito sa Ebanghelyo, napakahina naman ng faith ninyo. And do not worry, do not forget that when we talk about faith, it starts with knowing. You cannot have faith with somebody na hindi mo kilala. And as you know them deeper and deeper, pataas ng pataas din ang iyong taya sa iyong pananampalataya. Kaya sa una, tataya ko, 50 lang. Mukhang mahina Nung lumaban, nanalo, 500. Diba? Yung taya mo, palaki ng palaki. Kasi, nanam na natikman mo na pananampalataya. That is where it came from. Tatayaan ko. And Jesus tells us, with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. All, hindi 100%. Brothers and sisters, it is good to understand when worrying is already an insult to God. Sa atin, mga friends, sa ating mga naglilingkod, susubukin pa rin tayo. How much do you know me? Faith pa rin yun. Believe ka ba sa akin? Kasi yung iba, believe ko no. Pero pag medyo alanganin na, hindi na masyado. Believe ako sa'yo, pero believe din ako kay ano. I think the beautiful lesson here is, when you start thinking about things, size yourselves up, i-evaluate natin, ito pag-worry kong ito ay pag-insulto sa Diyos. Katulad niyan, sinasabihan tayo na magdasal, pero may punto sa buhay, hindi ko alam kung umabot na kayo. Pag pinagdasal mo na ng 1 o 2 beses, tama na, naki-Lord na yun. Pag dineclare mo na nasa kamay na ng Diyos yan, gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Ito yung minsan na nakaka-insulto. Kasi hindi mo ba kilala kung sino ang may hawak ng bukas? Kaya tama yung nagdadasal tayo. Pero pag nagdadasal ka, huwag kang worry ng worry kasi dasal ka ng dasal. Hindi ka ba bilib sa dinadasalan mo? Amen? Do you worry about useless things that you even prayed about? Pinagdasal mo na? Are you still worrying? Amen? So that is first, pagsusuri ng sarili, pagsusuri ng ating puso at isip, lalong-lalo na yung pagkakilala natin sa Diyos. The second thing is, of course, celebrating the Word of God for our consumption. Amen? Hindi pag-aaral na para dito lang, kundi para dito. Pangatlo po, no? Always seek advice. Remember in the GSS, I don't know if you have GSS, no? Meron isang topic doon, guidance. That's why we have spiritual directors. Minsan papagabay tayo. Bukod sa Biblia, bukod sa katuruan ng simbahan, minsan humingi ka ng gabay, brother, naguguluhan ako. That's why we have brothers, we have elders, we have sisters, we have ates and kuyas in the community. Sister, can I treat you for coffee? I just have some few things I have in mind. Of course, the last, the Holy
Eucharist. A sincere reception of the Holy Eucharist. Kasi ang Holy Eucharist, si Jesus na yun. Once you receive Jesus in the Eucharist, sa Misa, talk to Him na. Nandiyan na siya eh. Pati sakit mo, pati alaala mo, bigay mo na sa Kanya. But don't forget, God has made us conquerors. You're not a warrior, you're a warrior. Amen? Sister, ang dami nating kakaharapin niya. Marami. Okay lang yun. Kaya natin yan. Madadaan sa dasal yan. Mabait ang Lord. Mabait ang Diyos. Warrior. So the last question I pose to you, after knowing that worrying is an insult to God, ask yourselves, are you a warrior or a warrior? A warrior. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Pakitapik ang katabi. You are not a warrior. You are a warrior. Amen. Amen. Thank you.